Nakikita mo ang drone na iniaangat ng lobo. Ito ay ganap na naka-off. Nagsisimula na itong tumaas. 100 metro, 500, 2,000 at 8 kilometro mula sa lupa. At pagkatapos, Kusang bumibitaw, walang sinumang piloto ang nakokontrol. may detalye rito na madalas di napapansin. Baterya ang napapatakbo ng drone na ito. At ang baterya ay hindi pa nagagamit. Ni 1%. Dito nakatago ang pinakamapanganib na aspeto ng sandatang ito. Dahil kapag buo pa ang baterya, nagbabago ang lahat. Itong tila maliit na detalye ay nagiging isa sa pinakamalalaking bangungot ng Rusya sa ngayon. Pero sa totoo, paano napakasimpleng bagay pinapahiya sa pinakamahal na depensang panghimpapawid sa mundo? Para maintindihan kung bakit takot ang mga general ng Rusya sa lobong ito, kailangan mong malaman ang problemang sinusubukang lutasin ng Ukraine nitong mga buwan. Sa mga nakaraang linggo, ang mga kalsada nagsusuplay sa mga tropang Ruso sa mga sinakop na teritoryo ay naging parang isang bitag. Naging mga daanan ng kamatayan ang mga highway mula Crimea at sinakop na rehiyon papuntang mainland Rusya. Mga armored na truck ng gasolina kasama ang mga supply convoy ay sunod-sunod na winasak na parang walang kahirap-hirap. Gustong-gusto ng Ukraine na itulak pa lalo ang zona ng pagkawasak na ito ng mas malalim pa. Mas malapit sa Moscow, mas malapit sa pusod ng logistika ng Russia. Pero may hangganan at ang hangganan na iyon ay may numero. Maganda talaga ang mga drone ng Ukraine na ginagamit sa mga pag-atake. Pero lahat ng drone na pinapagana ng motor ay may limitasyon sa abot at ang mga ito ay umaabot lang ng mga 150 kilometro. Ang loob ng saklaw na yan ay delikado sa mga Ruso, ligtas naman ang lampas doon. At ang Ukranya ay determinadong burahin ang salitang ito. Ligtas. Para magkaroon ka ng ideya kung gaano kalaki ang pressure na ito, mula Pebrero hanggang Abril ng 2026, inihayag ni Pangulong Zelensky na ang Ukraine ay pinarami ng 4 na beses ang bilang ng mga pag-ataking may katamtamang saklaw. Naging 4 na beses. Sa loob ng 3 buwan. Pero kahit gaano pa nila dagdagan ng dami, nandun pa rin ang limitasyon na 150 kilometro. Sa kasamaang palad, hindi mapapakiusapan ang makina ng drone. Kaya ang tanong na sinimulang itanong ng mga inhinyerong Ukrainyano ay iba na. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas malakas na drone, kundi isang mas tusong paraan. Paano kung maihatid ang drone ng mas malapit ka sa target bago pa man paandarin ang makina? At dito na talaga nagsisimulang maging interesante ang kwento dahil ang sagot na nahanap nila ay hindi galing sa isang advanced na laboratorio. Galing ito sa teknolohiyang matagal ng gamit ng militar para sa ibang layunin. Mahilig ang channel na ito sa mga ganitong twist. Kung gusto mo ng malalim na analysis ng digmaan, mag-subscribe na dahil ipapaliwanag ng susunod na parte ang lahat. Pero bago yon, kailangan mo makilala ang sandata sa sentro ng lahat ng ito at ang nakakagulat na pangalan ng taong nasa likod nito. Ang drone ay tinatawag na Hornet. Isa itong magaan na fixed-wing sasakyang panghimpapawid na may artificial intelligence. At mahalaga ang bahaging ito dahil pinapayagan ng artificial intelligence na hanapin at atakihin ng drone ang target ng mag-isa. Kahit nasubukan ng mga Ruso na harangin ang control signal, sa isang larangan ng labanan na puno ng electronic interference, halos parang hindi patas na kalamangan ito. Pero heto ang detalye. Kakaunti lang ang may alam sa Hornet. Hindi ito gawa ng tradisyonal na kumpanyang pag-aari ng estado para sa depensa. Ito ay dinevelop ng isang kumpanya na itinatag at pinundohan ng isang taong malamang nakilala mo sa ibang larangan. Eric Schmidt, ang dating executive chairman ng Google. Ang lalaking tumulong magtayo ng pinakamalaking search engine sa mundo ay ngayon nagpopondo ng mga drone na pandigma na may artificial na intelihensya at hindi ito palihim. Noong Hulyo 2025 personal na pinirmahan ang kasunduan sa pagsuplay ng mga drone sa Ukraine kasama si Pangulong Zelensky. Ang layunin na inihayag ay gumawa ng daan-daang libong unit at palalawakin pa ito sa 2026. Napatunayan agad ng Hornet ang halaga kaya ginamit ito ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa pagsasanay.
sa mga ehersisyo sa Lithuania, sa Poland at sa Africa, Alemanya. Ibig sabihin, hindi ito experimental na prototype. Sandatang nasubukan na, ginagawa ng maramihan at pinopondohan ng Silicon Valley. Pero kahit ang pinakamagaling na sandata sa mundo na may pinakamagaling na artipisyal na intelihensya sa mundo ay natatamaan pa rin ng limitasyong iyon. 150 kilometer. Wala sa drone ang solusyon sa limitasyong iyon. Nasa blind spot ito na hindi rin alam ng Rusya na meron sila. Para maintindihan ang blind spot na ito, dapat mong alam kung paano gumagana ang depensang panghimpapawid ng Rusya. At ito ay gumagana sa pamamagitan ng mga patong-patong na sistema na inayos ayon sa altitude. Doon sa ibaba, malapit sa lupa. Hanggang mga 1.5 kilometro ang taas. Mga machine gun at otomatikong kanyon. Epektibo laban sa mga lumilipad sa mababang altitude. Kaunti pang mas mataas hanggang mga 3 kilometro. Mga interceptor drone. Lalo silang ginagamit para manghuli ng ibang drone. At higit pa riyan, well, doon nagbabago ang lahat. Sa taas ng 3 kilometro, halos isang opsyon lang ang meron ang Rusya. Mga misil na lupa sa himpapawid. Napakamahal. Pinuputok mula sa mga sistemang gaya ng Pantsir, Thor, S-300 at ang kilalang S-400. Pansin mo ang sinabi ko, sa ibaba, murang armas. Sa itaas, sobrang mahal na misil. Pero sa pagitan ng bawat antas, may puwang. Isang altitude kung saan hindi abot ng murang armas at kung saan ang paggastos ng $1,000,000 na misil ay isang matinding aksaya. Isang puwang. Nasa gitna ng pinakapinupuring depensa sa himpapawid sa buong mundo. At ang malinaw na tanong ay, ano nga ba ang kayang lumipad sa puwang na yon nang hindi nagpapagana ng kahit anong alarma? Ang sagot ay yung nakita mo. Lobo. Sa taas na 8,000 metro, ang lobo na may dalang drone ay halos hindi makita. Ang Hornet, kahit patay ang makina, ay nagdudulot na ng napakaliit na radar reflection at halos walang init. At paano pa kaya ang lobo? Kasing lihim din ito, kung hindi man masigit pa. Tahimik itong umaakyat, dumadaan sa mga ulap at sa isang nakatakdang taas, kusa nitong pinapalipad ang drone. Maaring dahil sa taas, hangganan ng mapa o sa timer kahit walang operator na pumipindot ng button. Pagkatapos, ginagawa ng Hornet ang eksaktong nakita mo. Nag-stabilize ito mag-isa at nagsisimulang mag-glide nang hindi gumagamit ng baterya. Kapag sa wakas ay binuksan nito ang motor, malapit na sa target, halos buo pa rin ang natitirang karga ng baterya. Naalala mo ba yung nabanggit ko kanina? Buo pa rin ang baterya. Iyan ang dahilan kung bakit nadodoble at minsan higit pa sa doble ang naabot ng drone. May dagdag pa na halos nakakatawa para sa Rusya. Hindi madaling pabagsakin ng ganitong lobo. Hindi ito tulad ng party balloon na madaling pumutok sa spile. Noong 1991 halos 1,000 bala ang pinaputok ng Canada sa weather balloon pero hindi ito bumagsak. Sa taas na 8,000 metro, kahit may butas, mabagal lumabas ang gas kaya pwedeng ilang araw bago bumaba ang lobo. Sapat na ang oras na yon para matapos na ng drone ang misyon nito. Pero may alas pa sa mangas ang Rusya. Oo, may mga misil silang abot sa ganung taas. Kailangan lang nilang magpaputok. At dito mismo lumitaw ang problema na wala ni isa sa Moscow ang kayang lutasin. Ipalagay natin na nakita ng Russia ang lobo at nagawang tutukan at nagpaputok ng misil para pabagsakin ito. Technical, gumagana ito, pero sa praktika, pinansyal itong sakuna. Ngayon, narito na ang numerong itinago ko mula simula ng video na ito. Ang misil ng sistemang gaya ng S-400 ay nakakahalaga ng daan-daang libong hanggang ilang $1,000,000 kada pagpapaputok. Samantalang ang lobo kasama ang drone at ang gas, ang kabuuang gastos ay nasa pagitan ng $8,000 hanggang $20,000. Ngayon, ihambing mo naman sa kabilang panig. Para subukang pabagsakin ito ng ditiyak ang tagumpay, kailangang gumamit ng Russia ng misilang kasing mahal ng mansyon. O marami pa yan. I-multiply mo pa sa 12-12 ng atake, daan-daan pa, kaya maintindihan mong hindi ito kayang panatilihin.
Isa pa, hindi rin naman walang hanggan ang stock ng misil ng Russia. May malinaw na senyales ng pagod. Ayon sa mga open source na ulat, lumalabas na higit 40 S-400 na baterya ang nawala sa Russia sa digmaan. At hindi lang yon. Tinangkang bilhin muli ng Moscow ang mga sistemang naibenta sa Turkey at ipinagpaliban ang delivery na napagkasunduan sa India. Sa ilang mga pag-atake, may mga missile pa na may markang pang-export. Ibig sabihin, mga missile na hindi talaga para gamitin ng Russia. Kahit isa lang sa mga palatandaang ito, marami nang ibig sabihin. Kapag pinagsama-sama, ipinapakita nilang talagang naiipit na ang mga inventaryo ng Russia. Ngayon, pagsamahin mo lahat ng sinabi ko, meron tayong pag-atake na ang halaga ay parang presyo ng second-hand na kotse. Laban sa depensa na milyon-milyon ang halaga kada putok. Pinapagana ng nauubos na supply. Kaya namin sinasabi ng pinakamahal na depensa sa mundo ay wala talagang sagot. Hindi dahil kulang sila sa teknolohiya, dahil hindi nagkakatugma ang mga numero. Ang matematika ay panig sa Ukraine. Kunin ang lobo na nakita mo sa simula at i-multiply ito sa 1,000. Ganyan din ang ginagawa ng Ukraine, nagpapalipad sila ng marami. Mula noong katapusan ng 2025, mahigit 1,000 lobo na ang pinalipad papunta sa teritoryo ng Rusya para sa iba't ibang layunin. At ngayon, sa bersyon na may dalang Hornet, bawat kilometro ng teritoryo ng Rusya na dati ay mukhang ligtas, hindi na ngayon. At hindi ito teorya. Ang Hornet ay ginagamit na sa labanan. Ngayon, kumpirmado ng unang katawan ng Azov ng pambansang gwardya ng Ukraine ang regular na paggamit ng mga drone laban sa mga ruta ng supply ng Russia. At sinasabi ng mga piloto na nagpapatruya sila sa mga kalsada hanggang sa 160 kilometro sa likod ng linya ng labanan, lumilipad sa ibabaw ng okupadong lungsod ng Donetsk na mahigit 50 kilometro mula sa harapan. Noong Hunyo 10, 2026 na drone mula sa isang unit ang umatake sa pantalan ng Mariupol. Ang resulta ay nagkaroon ng blackout sa lugar. Tinamaan ang mga tangke ng gasolina, mga subestasyon ng kuryente, mga kagamitan sa radar at pati na rin ang control tower. Sa isang atake, nabawasan ng malaki ang kakayahan ng lungsod bilang sentrong logistiko. 5 araw bago nito, noong ika-5, sumunod namang tinarget ang mga linya ng tren na nagsusuplay sa Crimea. At sa isa sa mga pangunahing rutang militar papuntang peninsula, ang tinatawag na Novorossiya, bumagsak ang trapiko ng mga Ruso. Umabot sa 71% ang pagbagsak. Alam mo ba ang naging epekto nito? Pinakamalalang krisis sa gasolina sa Crimea mula nang kunin ito ng Russia noong 2014. At ang Kremlin, na halos hindi umaamin ng kahinaan, ay napilitang aminin sa publiko kung gaano kalaki ang problema. Lahat ng ito na nakita mo ay gawa gamit ang mga drone. At ang mga lobo ay susunod na hakbang lang. Silang solusyon para madala ang parehong Hornet ng mas malalim at mas mura papunta sa mga target na akala ng Russia ay hindi na maaabot. Tingnan mo, kailangan kong aminin na hindi pa tapos ang kwentong ito. Habang pinapataas ng Ukraine ang produksyon at pinapahusay ang teknikang ito, malamang na mas madalas nating makita ang mga balloon launcher na ito na ginagamit sa labanan sa mga susunod na buwan. Kung gusto mong malaman kung paano ito mangyayari, mag-subscribe ka sa channel. Dito natin tatalakayin ang bawat kabanata ng digmaang ito na mas mabilis magbago kaysa sa kayang hulaan ng kahit anong military manual. Pero baka ang pinakamahalagang aral ng video na ito ay hindi tungkol sa Ukraine o sa Russia. Tungkol ito sa isang ilusyon. Ang ilusyon na mas malaki ang gastos, mas malaki ang proteksyon. Nag-invest ang Rusya ng bilyon-bilyong halaga at dekada para magtayo ng pader sa kalangitan. At ang Ukraine, aba, natagpuan nila ang likurang pintuan. Gusto kong malaman ang iniisip mo. Sa ganitong hindi pagkakapantay-pantay, may kabuluhan pa bang gumastos ng bilyon-bilyon ang bansa sa malalaking depensa? O ang hinaharap ba ng digmaan ay nasa mga marunong gumawa ng mas mura, mas simple at mas malikhain?
Ilagay ang iyong opinyon sa ibaba. Binabasa ko lahat ng komento. Hanggang sa susunod na video.